Pagkatapos nung mismong araw, pag-uwi ko sa bahay, overwhelmed ako sa mga nakita ko sa kanila, kung paano sila magtrabaho, kung paano sila makitungo, kung paano nila itrato yung role. Diba? Kasi hindi, na-realize ko na hindi porket kung sino yung role mo, kung ano yung role mo, mamatahin mo siya. Kumbaga, alam ko naman na siya dati, pero mas nag-make sense lang sa akin na importante ang bawat character sa isang eksena. Hindi lang siya, lalo na syempre sa buong pelikula, sa buong istorya. So, napakalawak and hanggang ngayon, hindi pa rin ako makapaniwala na natapos namin yung project kasi masaya sa pakiramdam na lahat sila artist. Talagang may kanya-kanya silang characters, paninindigan sa mga ginagawa nila. Kaya, ano po, pakalawan po talaga ako sa kanila. And soon, siguro, I want to be like them then also. So, paano mag-direct si Alex? Mataray ba siya? Straight ba siya? Hindi po, ayaw niya kasi talaga tinatawag siya ng direct. So, si Alex po talaga, may respeto siya sa proseso mo bilang isang artista. Naniniwala siya doon. Pero kung ano talaga yung gusto niya, sasabihin niya talaga sa iyo, as in diretso, na hindi kung ano yung ayaw niya, kung ano yung gusto niya. Wala siyang paligoy-ligoy. Which is, malaking tulong yun para sa aming mga artista kasi makapag-adjust kami kaagad, makapag-adapt kami kaagad doon sa situation na gusto niya mangyari. So, hindi siya mataray. Parang, wala lang, parang nakikipaglaro lang din siya. Ganun. Hindi mo mararamdaman na kailangan mo matakot sa kanya, which is yun yung nakakatakot para sa akin. Kasi, ba't parang walang sinasabi. So, parang, hinahaya nga talaga niya ma-discover mo yung dapat mo ma-discover bilang artist. So, ayun yung pinakamasarap sa pakiramdam ko na naranasan ko dito sa proyekto na ito. Malayang-malaya ako gumalaw. Ganun siya. Thank you. Dito rin Alex naman. Pwede mo magdagdag? Ay, okay po. Sa proseso. Oo, very respectful siya sa amin. Pero, damang-dama ko kasi artista rin siya, tapos director. Kapag medyo nawawala ka sana, mararamdaman mong iilan. Ako, lagi niya ako naiilan. Kasi nakakalimutan ko kung saan ako dapat. So, yun, habang ma-artist siya, iilahin ganyan-ganyan, o alam ganon. So, I'm sure hindi madali para sa kanya itong pinasok niya na director, na very bold concept. Tapos artista rin siya. Bago sumagot si Alex, okay, meron lang akong gustong idagdag also tungkol sa proseso ng pelikula. I think and I believe na hindi magiging posible or mahihirapan kami kung wala si Director Rico Gutierrez sa proyekto ito. Kasi he was the one, thank you Direk, I believe that. And kasi he was the one who really designed yung kung saan ipoposisyon ang lighting, kung saan gagalaw ang camera, kung saan niya padadaanin yung camera, kung saan niya dumaan, sasabihin ba yun? Oo, pinag-usapan muna namin yun bago siya nag-decide. Ano? No, but the process of paano, di ba? Pinadaan niya yung camera sa bintana para pumunta sa garden, gano'n. But gano'n ang nangyari, ganyan ang trafficking dito doon sa mga eksena. Yung sa eksena namin sa camper van, na 10 yata kami nandun sa loob ng van, na isa yung camera, yung gano'n, na naglag kami nagsasalita. It wouldn't be possible kung hindi plinano ni Direk Rico, silang dalawa. Plinano nilang dalawa kung ano yung gagawin. Si Alex, I think, is the brains. Si Direk Rico is the one who executes.
technically, and he really executed it very well. Thank you, Director. Okay. Yeah. Si Direk Rico po, kilala na namin siya kasi katrabaho ko po siya sa Sangre ngayon. Pero siya yung sa VFX. Pero dito po kasi, yung imposibleng shot, minagic niya talaga eh. As in, ultimo ako, hindi ako mapaniwala paano niya napadaan doon, paano gumalaw yung mga camera. Kaya, Direk Rico, thank you so much. Thank you. Yun. Hey Alex, Alex, anong inspirasyon mo sa konsepto ng proyektong ito? Saan kayo? Yun pa rin. Sorry. Inspirasyon ko? Yes. Meron akong idea last year, or actually 2018 pa, na gusto kong gumawa ng isang pamilya na family dinner na naglalabasan na sila ng baho ng isa't isa. Gusto ko magagaling na artista, magagaling na dramatic actors in a dark comedy. Ganun ko siya pinlano. And then, nung time na may nangihingi na, wala ka pang ibang na pwedeng isulat. Ay, gusto ko usulat ng family movie, gumanon ako. Kasi meron na ako eh. So yun na, kaya siya nabuo. Okay. Pero wala naman yung talagang... Oh. Tapos ang follow-up ko, paano mo naalagaan yung quality ng movie na to since 2 days lang na shoot? Kasi nga, isang continuous take lang siya. So, hindi naman siya parang yung mga, change lens ka, change light, change costume. Hindi ko alam. Mukha siyang indie film, ha? Hindi, maganda siya. Pero yun nga, mukha kami mga normal na tao, di ba? Oo. Maganda naman yung quality kasi minsan nasa kalidad talaga ng artista mo eh. Parang pag tinutukan mo na sila ng camera, may pelikula ka na kaagad. Okay, thank you po. Thank you. That was Weldon Castro of Abandoned Tonight. For our next question, we have Nurse Alma of Jimmy Entertainment. Hello. Good afternoon po. Siguro for Alex and Empoy na lang. This is the 3rd project together. Pero first time po ba na director mo si Alex? Yeah, this is my first time na na-direct ako ni Direk Alex. At yun po, yun nga, i-continuous ko lang, sinasabi kanina nila Tita Ruby, siya mismo yung nagpa-blocking sa mga artista, na artista din siya, pero para sa akin, naging human dali siya eh. Yung hilahin kanya pa ganyan. Ganyan siya. Nagtitake ka ba siya? Ito ka doon, makakita ka ng camera. Sabi niya, ano ba yung nagdidirect ka pa rin? Ito nga 3 beses na kayo nakapagtrabaho. Yes. Pero paano nabago nung pagiging director ngayon ni Alex, yung dynamics nyo as friends and as co-actor? Actually, wala naman. Hindi ko nakita kung may nabago sa kanya. Kasi, sa totoong buhay, dinidirect niya ako eh. Kaya hindi na ako naninibago. Yun yung friendship namin. Alex. At nahirapan ako dito Nabasa ko yung script. Natapos ko. Ang hahaba ng linya ko. Grabe. Sobrang haba ng linya ko. Kaya, thank you Lex Sa part 2, ganito. Sabi ko, this is your best film after kita-kita. For Alex, may idadagdag ka ba? About yung friendship nyo, may mga nabago mo on your part? Sa amin? Parang wala. Parang yun naman pa rin kami. Although patay na po ang Alempoy. Pinatay ko na po siya last year. Pero wala naman nagbago sa amin dalawa. About sa movie, yung story, something na makaka-relate talaga yung Pinoy. Parang na-mention kanina dapat MMFF yung intention mo. Hindi ko ba nang hinayang or sana pinagdapat mo na MMFF siya ipasok? MMFF? Hindi naman. Sila, parang laging, lagi na sa MMFF. Best film to, sure na. Alam ko. Wow.
Favorite line mo yun. Alam ko naman yun. Hayaan mo na sila. Hindi, parang, baka mas okay itong tin natin. Baka mas okay itong time na to na wala masyadong kalaban. Di ba? Mas mabigyan tayo na mas maraming slots. Showing po kami over 600 cinemas. Wow! Walang ibang showing kami lang. Thank you. Thank you. That was Nurse Alma of GMA Entertainment. For our next question, we have Alan Policarpio of Inspire. Good afternoon. Alex, my question is for you. Anyway, so ngayon ba, you're at a point in your career na you want to do more behind the scenes work na talaga? Kasi alam ko very selective ka rin sa mga project na ginagawa. Yes. Papunta na. Para mga 3 years na lang yung nakikita ko. Talaga. Na gusto kong pumarap sa camera. Nakikita ko na lahat ng lines. Bisa pa nanonood ako yung, girl, last film mo na to. Next time, sa likod ka na lang ng camera. Gano'n. Of course. Pero yun nga, nandun ako sa... Mas nag-enjoy ako sa writing. Parang kung may gagawin ako behind the scenes, mas magiging writer ako more na director. Gano'n. Or, yeah, magbuo ng concept. Ganyan. Pwedeng acting coach. Kasi naman ka acting coach. Pero yan, talagang pinag-isipan mo or something that just feels naturally for you? Nangyari lang siguro talaga. Hindi ko rin talaga naisip. Pero yun nga eh, parang kanina lang parang 30 years na yung bubble gum, gano'n. Ibig sabihin, alam ko na yung showbiz 30 years ago kasi sinasamahan ko yung kapatid ko sa bubble gum noon eh. So isip ko, ang tagal ko na pala talaga sa showbiz, yung imposible nga naman na hindi ko matutunan ang behind the scenes kasi halos dito na ako lumaki. And then dito, gaano ba kalaki yung pinag-aawayan ng pamilya dito? Paabot ka ng billion? Wait! Maliit lang. Ancestral home lang. Na ano. Pero maganda yung bahay. Although, alam mong ano lang sila, yung greedy lang din. Greedy? Tama. Greedy. Yan. Baka si Sir Edo may sasabihin tungkol sa mga greedy. Ako yung contractor sa family. Pero ba't sa tingin niyo very, parang laging point of contention yun sa mga family, yung mga agawan ng mga naka-experience na ba kayo ever sa family na ganyan mga conflict? Siguro walang mga galing kami mga poor family. Wala nang mamalahin. Thank you. Thank you. That was Alan.